magandang hapon sa lahat. Nandito na naman kami sa New Pangasinan. New Pangasinan. Ito ay laging new, ha? New Pangasinan. Sultan Kudarat na ba ito? Isulan, yes. Isulan, part ba ng ano? Sultan Kudarat. Hello pare, taga Sultan Kudarat ka. Si Pax Mangundadato, kumpare namin. So, maraming salamat. Pumapasok na kami dito, pare. Akyat bahay gang na kami. Kailangan na namin akyatin ang mga bahay. At, syempre, iikutin na namin yung mga Muslims. Dahil sa Panginoon, alam ni Pare Pax na ang Diyos ay may-ari ng langit at lupa. Ano man ang reliyon mo, kilalanin mo siya. Kasi mahirap yung nagpipray ka, hindi mo naman pala kilala ang Diyos. Kaya magtagalog ako kasi alam mo yung audience natin, buong mundo. Yung ating pananampalataya, dapat sigurado. Kanino tayo nananampalataya? Sa Diyos. Ano ibig sabihin ng Diyos? May-ari ng langit at lupa. Siya yung pinanggalingan ng lahat. Sino naman ang hindi mag-tremble? Kung ang kaharap mo ay may-ari ng langit at lupa. At lahat na sasabihin niya, susundin mo. Dahil ang demonyo nga, natatakot sa kanya, tayo pa kaya? Yes. Mukhang sasabihin ko, okay ka Satanas, buti ka pa. Nanginginig kami, wala. Nagtutungits pa kami. So maraming salamat sa pagkakataon ngayon na kabalik kami rito sa Javier Compound. Naniniwala ako, kapag inumpisa ng Diyos ang magandang trabaho niya, tatapusin niya yan. Depende lang din sa ating pag-alaw. Inaalaw natin ang Diyos na gumalaw sa buhay natin. Kasi kung hindi natin, pwede may karapatan tayong ayoko. Hindi ako maniwala. Kasi ang Diyos nabigay sa atin ng free will. Kung sundin ba natin siya o hindi. Ngayon, medyo heavy ang ating salita. Dahil ang salita ng Diyos ay parang bakal. Nakakamatay ang salita ng Diyos, nakakabuhay din. Para siyang kuryente na pag mali ang plug mo, makuryente ka. Pag tama ang plug mo, maginawa. Kasi marami ka makuha sa energy. Meron ka makaluto ka, maka-electric pan ka, lahat-lahat ng ginawa, maibigay sa iyo. Basta tama ang paggamit ng kuryente. Ganon din ang kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus pumunta rito, hindi niya dala religion. Wala siyang dalang religion. Ang dala niya ay ang buhay. Kasi siya nga, ang Diyos nga nagbigay ng buhay. Wala tayong alam. Parang silbing manual siya. Alam mo yung cellphone? Pag bumili ka ng cellphone, sa taas may manual. Yung iba hindi ginabasa, katulad ko, hindi ko binabasa. Papaturo na lang ako paano gamitin. Pero iba din pala, yung binasa mo, para mas marami kang alam, mas maganda ang benepisyo mo sa cellphone. Ganon din ang buhay. No, eksperimento yung iba sa atin. Basta na tayo nag-asawa, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya sa eksperimento natin, parang cake ba, gawa ka ng gawa, tapon ka ng tapon ng cake. Kasi hindi mo ka alam. Pero kapag siniguro mo, makagawa ka ng cake na talagang umaalsa, perfect. Ganun din ang buhay. Ako nagpapasalamat ako na nakilala ko siya. Kung hindi ko siya nakilala, hindi ako kaabot dito. Dahil ang totoong taong nakakilala sa Diyos, ginagawa niya yung gusto ng Diyos. Amen. So, kahit mahirap, halos wala akong tulog, 48 hours, wala akong tulog. Ganito ang trabaho ko, preach ng preach. Kasi nangangailangan, kulang ang tao ng Diyos. Asan sila? Nandun sa tungitan, sa sabungan, sa labada, sa inuman. Wala silang silbi. Kaya nga, gusto ng Lord kunin natin sila para magkasama natin sila. Magkasama natin sila, yung buong planeta ay mapuno natin ng alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang kaalaman ng Diyos ang kailangan ng tao, hindi pera. Bakit wala kayong trabaho? May iba sa atin. Araw, ganun din. Hirap maghanap ng trabaho. Kasi wala tayong connection. Tulad ng bahay mo, pag wala kang connection sa electricity, wala kang ilaw. Kung ang Diyos, nakilala ninyo na si Jesus is the way, the truth, and the light. Siya yung light of the world. Kapag nakakonect tayo sa Kanya, may ilaw tayo.
So pag may ilaw tayo, ibig sabihin may connection tayo. Kahit kay Pax Mangunda Dato, may connection ka. Imposibleng walang trabaho dyan. Daming trabaho dyan. Kaanap sila ng... Kaya lang, wala tayong connection. Kaya ang layo natin sa grasya. Puro disgrasya nga road. Pag malayo tayo sa grasya. Ang Diyos natin ay puno ng grasya. Si Mary, si Maria, malapit kay Jesus. Ang anak ng Diyos. Kaya puno siya ng grasya. Hindi sinabi ni Mary na ako ang Diyos. Hindi niya sinabi yun. Siya din ay nangangailangan ng Diyos kasi tao din siya. Kaya lang, nagkataon na siya yung ginamit para lumabas si Jesus dito sa lupa bilang tao. Kaya nangangailangan din siya. So ngayon, kailangan ni Mary ng kaligtasan katulad natin. Kaya si Jesus ang pinadala. Obvious naman. So, hindi nga natin nakita si Jesus, pero ako, nagpapatotoo ako na buhay siya dahil kung hindi siya buhay, hindi ako nagbago. Pangit ng ugali ko. Walang taong mabuti ang ugali. Ang Diyos lang ang mabuti. Kaya nga, dumidikit tayo sa Diyos para maging mabuti din tayo. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, ang alam nila, sama ugali ko. Anong araw, di ba? Kaya nga sabi ko, magpasalamat kayo, dahil nagpastura ako. Kung hindi, masama pa rin ako. Ngayon, nagpastor na ako, bumuti na ang ugali ko. Sila na naman ang ayaw. Kasi na-display yung hindi rin mabuti ang ugali nila. Naintindihan ba natin? Kaya pag na-persecute tayo, dahil sumunod tayo sa Diyos, part yun. Umalis ka na dun eh. So ngayon, lumabas na, medyo nagbibisto na rin sila na, bakit bumuti ang ugali ng manang namin? Ngayon nakikita natin, ugali natin, masama pala. Dahil sa pride, ayaw na nating sumunod. Yun po ang ibig sabihin ng light. So, umpisa tayo sa umpisa. Sabi ng Diyos, malayo tayo sa... Nung araw, ang bahay namin butas. Kailangan hintayin namin ang ulan bago kayo makatulog. Hintayin namin kung wala ng ulan, di pwede na kasi nakikita namin yung mga bituin eh. Ang nanay ko kasi, pag nagalit ang tatay ko may 45, dahil ang tatay ko, provincial guard. May karbin ang nanay ko sa aparador. Siya ang may hawak ng susi. Magpaputok ang tatay ko sa kanya, bakba ng karbin. So lahat ng aming bahay puno ng butas. Yun ang aming pamumuhay. Ang pinagtataka, walang namamatay sa kanila. Nagbabarilan, wala talagang matamaan. So yun, ibig sabihin, ganun po ang buhay ng tao, magulo. So nang ako'y lumapit sa Panginoon, unti-unti yung mga ang nanay ko, nadala ko sa Panginoon. Yun yung mga certificate ko talaga. Nadala ko rin ang tatay ko. Yung mga kapatid ko, unti-unti na rin sila. Kasi ang sabi ng Lord, isa lang ang maligtas. Lahat ay ililigtas niya. Amen. Siyempre, salamat, no, ang wisdom ng Lord may pamilya. Kahit anong sama mo, basta't pamilya mo. Talagang, di ba? Ang pamilya eh. Kahit na mag-away kayo, talagang greater yung dugo. Talagang yung greater yung dugo natin. Nandun pa rin yung kahit anong sama ng kapatid natin, pinapatawad natin. Kasi yun ang design ng Lord. Today, diretsuhan na tayo, hindi religion ang makasave. Tama yan. Kaya kung tama ng religion ninyo, dapat nagmangranon ka mo. Amo na nag-ilonggo ako. Kina-challenge ko kayo kasi kami galing din sa kahirapan. Yung challenge pa sa amin, dumami pera namin para lumayo kami talaga sa Lord, sa Diyos. Then, nag-bankrupt kami para lumapit kami sa Diyos. Ngayon yung kahirapan ninyo, namatay kayo na hindi nyo alam kung bakit. Lugi kayo. Naghirap kayo, namatay kayo, lugi kayo. Yung pala, naghihirap tayo kasi, di ba, ang taong naghihirap, tumatawag dapat sa Diyos. Kapag tumatawag tayo sa Diyos, hindi pwedeng di niya tayo sagutin. Ang problema kung marami kang Diyos.
May Santo Niño, may Santo Niña, may kung ano na lang. Kaya ako sa una, Merinyan ako. Lahat na lang ng ni Mary, talagang meron ako. Nang uli, sabi ko, bakit hindi ito sumasagot si Mary, ha? Pupunta ako ng Cebu para lang magkuha ng mga holy water. Ibibigay ko pa yan sa mga kamadyong ko para manalo sila. Yan, isa dyan si congresswoman. Oo. Yun yung mga kasama ko binibigyan ko sila ng mga holy water kasi para manalo sila sa madyong at kung ano na pinagagawa. Siyempre, teacher ako niyan sa Notre Dame. Pero hindi ko pala kilala ang Diyos. Punta ako ng Cebu, gumagastos ako para lang kay Señora Nuestra de Regla. Alam niyo ba yun? Another name ng Mary. Alam niyo yung pangalan ng Mary? Ang dami-dami. 100. Sobra daan-daan. Candelaria, mga ganun. Kung ikaw nagbabasa, sabi mo, sino ka ba talaga ate, ha? Ba't ang dami mo pangalan? May Mary, may pulang lipstick, may black na Mary. Ngayon din si Jesus, may black na rin. May kung ano na lang. Sino ba talaga? Saan tayo pupunta? Hindi naman pwede lahat puntahan natin. Abay, maubos na yung time natin dito sa lupa, hindi natin maano kung sino talaga ang Diyos. Kaya nga ang Bible binigay. Para hindi tayo ano ng daan. Tingnan mo, bilis namin pumunta rito kasi alam na namin ang daan. Pag hindi mo talaga alam ang daan, pwedeng buong maghapon ka ikot-ikot. Oo. Magtanong ka, yung tinanungan mo, hindi rin alam. So, ganun din. Kaya nga ang Bible, asan na yung Bible ko? Ang Bible po, ito yung ating manual. At kung hindi man tayo nakapagbasa, salamat sa Diyos, may mga taong nagbabasa na naghatid sa atin ng tama. Hindi naman perfect, pero mas maganda ikaw mismo ang magbasa. Kasi para hindi ka na baka nagkamali yung tao na introduce sa akin. Di siyempre, diretso yung sa'yo. Mas maganda yung diretso. Ang sabi dito, ang salita ng Diyos ay dito natin lahat makikita ang buhay. Ito yung manual na binigay ng Diyos. Amazing. Diyos siya hindi nakikita nakapagsulat ng ilang books ba ang 66 books. Kung may sobra dyan sa Catholic, mukhang ubos na hindi mo na mailagay kasi dagdag sila ng dagdag. Tapos sinabi dito sa likod, 66 lang. Kapag magdagdag, patay ka. Okay? Pero ang tao talagang gustong mamatay. Kaya dagdag ng dagdag. Okay? Yung Holy Bible, Genesis down to Revelation. 66 books yan. Hindi natin alam, pero ang madyong, alam natin ang diskarte. Pung chow. 144 chips. 140. Memorize ni Pastor Alfredo yan. Lahat, kahit nakatulog yan, magaling siyang alam niya agad na 8 character, 1 character, alam niya. Pero dito sa Holy Bible, wala siyang alam kahit isa. Di ba nakakahiya sa may-ari ng buhay? Di natin siya kinilala. Pero si Chris Aquino, kinilala natin. Marami siyang kabit. Pero si Jesus, wala tayong alam sa kanya. Naintindihan natin? Sabi ko sa inyo, medyo hard ito ngayon. So, Genesis down to Revelation. Dito na po ang kwento ng buhay natin. Ibig sabihin, kung anong gusto niyong impormasyon, bakit apay ngay, apay ngay, bakit, ano pa? Ngano, apay ngay. Why? Tanan nga mga why. Nandito lahat ang sagot. Bakit nag-aaway-away ang mga religion? Kasi ginawang negosyo ang Bible. Diba? Bakit nag-aaway si Cyrano at saka si si Dating Daan at si sa Davao City. Oo. Kasi, klaro po, sabi ng Bible, kung nagbasa ka, ay, hindi pala dapat pinag-aawayan.
Ang gusto pala ng Diyos sumunod. In other words, yung nag-aaway, labas ng Bible yan. Yung sumusunod, pasok. Tama? Amen. So, ang Bible or ang manual ay binigay para ipaalam, sundin, pamumuhay, at Alamin. i-enjoy. So, in other words, hindi tayo nag-enjoy sa buhay natin dahil hindi tayo sumunod, hindi natin inalam. Kaya puro tapalagpatism. Ibang term yan, wala yan sa Webster, ha? Palagpat ba? Yung, may eksperimento lang tayo sa buhay. Hindi tayo magtatagal pag eksperimento tayo ng eksperimento. So, ayon sa salita, lagi natin ayon sa salita. Maaring nagsasalita ako ngayon, i-check mo sa Bible. Total, bawat isa sa atin, dapat may Bible tayo para i-check natin. Magpulisan tayo. Mukhang mali yan sa'yo, brother, ha? Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Para din sa'yo, para sa akin, ang koreksyon. Lahat tayo, mga magulang, gusto natin, kinukorek natin mga anak natin. Pero pag tayo i-correct, ayaw natin. Araso? Oh, Korean yan. Naintindihan? Oo. Pag sinabi kong araso, naintindihan ba? So, ibig sabihin, kailangan natin na understanding. Yun ang sa conference namin, ang lalaki at babae may role. Eh, siyempre, nag-asawa tayo na hindi natin alam yung mga roles natin. Eh, yung role ng lalaki, ginaagaw natin. Ang role din ng babae, inaagaw ng lalaki, kaya hindi alam ng babae kung magtumboy ba siya, maglalaki ba siya, o hindi rin alam ng lalaki, magbabae na lang kaya siya. Kasi yung babae, kung lahat ng trabaho ng pambabae, gusto niya, ginatrabaho din ng lalaki. Dahil wala tayong tamang rules. Yung rule lang ang bantay natin. Let's go. Naniniwala ba tayo, sabi ng Bible, namatay siya para bayaran ang iyong kasalanan? Ang pinaka-importante dito, bayad ka na ba? Kasi kung hindi ka bayad, naglalakad ka rito hanggang tumanda, may utang. Dati utang. O, kaya hindi tayo namumuhay ng mabuti kasi pag puno ang tao ng utang, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pag nakabayad, pag tayo bayad tayo, di ba? Talagang ang taas ng ano natin dahil bayad tayo, wala tayong kalaban. Pero pag tayo may utang, talagang nagtatago tayo. Kaya ang bayad, ang pera kayang bayaran ng tao, pero yung kasalanan, di natin kayang bayaran. That's why, ipunin mo man lahat ng santos mo, walang may dyan, walang may nagbayad sa utang mo. Si Jesus lang. Yung Jesus na namatay, ngunit nabuhay na muli. Kaya nga pinrub niya na buhay siya muli para ipaalam sa iyo na binayaran niya ng kasalanan mo. Pero dito tayo nagalud-lud pa rin kahit wala tayong nakukuha ang answer, doon pa rin tayo. Kasi yung ninuno natin, sinabihan tayo, ano man ang mangyari, kahit gutay-gutay na yung santos, dalhin nyo kahit sa... Pag kasi meron kami doon sa Cebu, alam mo, pastor, yung santo ninyo na yan, daw may puno na ng usok. Tapos yung kamay niya, bali na, wala na. Pero iniingatan nila sa bahay nila. Ang bahay nila, pulubing-pulubi. Pumunta kami doon. Lalaki ng, mabuti pa si Mary naka-make up. Pero sila, walang makain. Hirap na hirap sila sa buhay nila. Curse. Sumpa. Kinuwento sa amin na ilan na ba ang bagyo doon sa Cebu. Tuwing bagyo, lahat naanod ang mga bahay nila. Pero yung santos na yun, dala-dala nila. Masakay daw sila sa bus, talagang ganun. Gumaganon. Kawawa ang santos kasi gumaganon. Dala-dala nila kung saan sila. Patayo ng bahay, nandun pa rin yun. Pumunta kami doon. Ito yung ginawa ko rin. Eventually, nung narinig nila, nakilala nila ang tunay na Diyos, sinuko nila yung mga santos nila. Ang laki na ngayon ng kanilang tindahan.
curse talaga ang buhay nila kasi hindi namin alam, Pastor, ano na ba ito? Halos hindi kami makakain. Mga anak ko, hirap na kami. May pagawaan pa sila ng Santo Niño. Marinig mo, o may order tayo na Santo Niño, tay. O ano daw ang color ng bangs? Orange. Pero wala silang pera. Kasi, basahin natin ngayon, hate ng Lord ang idolatry. Galit ang Diyos na may Diyos-Diyusan kang iba. Awa, ikaw nanay, pinapakain mo yung anak mo dun sa kapitbahay nagsilbi. Naghugas ng plato dito kumakain sa'yo. Di ka ba galit yan? Okay. Ano ang sabi doon sa Isaiah 44? Basahin po natin. Ang katotohanan ay siya magpapalaya. Ito po ay hindi yung ini-entertain kayo, religion, kundi sa katotohanan. Nasa inyo kung tanggapin nyo o hindi. Sabi ng Diyos, kapag hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipagpag mong paa mo at sabihin mo, bahala na sila. Kaya ako matapang kahit Muslim, pinapasok. Nasabihan ko sila, ito lang makakaligtas sa atin. Si Isa Almasi lang. Sabihin pa ng mga Muslim, ay pastora, sa amin si Isa Almasi, propeta lang. Kung propeta man si Isa Almasi sa inyo, sige lang. Maganda nga yan. Pero, inahamon kita, basahin mo ang inyong Bible kasi may Bible din sila. Sundin nyo si propeta. Sundin nyo kung propeta siya, sundin nyo si Isa Almasi, si Jesus. Sundin ha, hanggang malaman nyo na siya pala ang tunay na Diyos. Kasi nabasa ko na po ang Bible ng ilang beses. Baliktarin nyo man, si Jesus talaga ang tunay na Diyos. Namatay, nagbayad ng kasalanan natin. Saan tayo? Sa Diyos na hindi naman nagbayad ng kasalanan natin? Doon tayo sa nagbayad. Tama ba? So ito ang sabi niya sa salita. I-base natin sa salita. Isaiah 44 po. Isaiah 44, starting verse 9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto, Aray ko. at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at mga hangal ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya sila ay mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kung kaya't magsama-sama man sila at ako ay harapin, sila ay matatakot at mapapahiya. Okay. Bakit mapapahiya? Kasi magluluhod ka dyan eh. Minsan lang maglagay ka pa ng kandila, tsaka suman, tsaka binigni, tanduay, sigarilyo, lahat. Ano ipahiya sa'yo dyan? Hindi mabawasan. Langgam ang kakain. Pangalawa, mapapahiya ka dahil sa kakapre mo hanggang ngayon wala kang pera. Wala, awanti sida, awanti tanan. Awanti bagas, may mga sakit pa yung mga anak mo, hindi ka nahango sa kahirapan. Yun ay ibig sabihin ipapahiya ka. Pero ito tuwing Mayo de Flores de Mayo, ito ang Diyos ko. Ako noon naging ako. Na-parade Mary. Pero nung binasa ko, doon ako nakawala ako sa maling paniwala. Sino nagsabi sa iyo? Lola ko. Ang lola ko, namatay na lang, di niya rin kilala ang Diyos. Marunong siya mag-Latin. Kasi sila yung mga sikat sa amin sa Catholic. Latin. Sumagot kayo dyan. Magagalit pag hindi magsagot. Tinanong namin, ano yan? Ibig sabihin niyan la. Di ko nga rin alam. Huwag kayong, maingay. Sumagot na lang. O, ganon. So, siyempre, ang mga bata ngayon, hindi mo na yan mapagsabihan ganyan. Talagang magre-research sila. Nung time namin, sabi namin, hindi namin naintindihan, ba't namin gagawin, Lula?
ay mga rebelde kayo. Magsunod kayo. So siguro kung hindi nabuksan yung mata ko, susundin ko dahil sa takot ko, magiging ganon din ako hanggang pagtanda ko. Salamat. Di pa ako namatay na nakilala ko ang tunay na Diyos. Ang salita niya, ang siyang tunay. Sino papatunay? O anong sabi niya? Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay Blacksmith. pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpentero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang maganda na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina at cypress, at maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidiligan ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso naman ng kahoy ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, "Salamat at hindi na ako giniginaw." Ang natirang kahoy ay ginagawa na niyang Diyos at kanyang niluluhod-luhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto, "Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos." Ang mga taong ganyan ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang mga ginagawa. Tinatakpan nila ang kanilang mga mata at ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng kanilang ginawang ribulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto at tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinatanong sa kanilang mga sarili at hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi na maging Diyos. Ganon din ako nung araw. Magsalita ka lang, huwag mong itouch ang Mary ko. Kasi marami na akong nabiling mga rosary. Marami na akong mga ribulto na magaganda. Mula small, big, medium, lahat. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi siya tunay na Diyos. Nung nabasa ko yan, sabi ko, Lord, parang ako ito Kailangan nating mabuksan. Minsan lang tayo mabuhay. Paglabas natin dito, impyerno, gayam ang ating mapuntahan. Dahil hindi natin nakilala ang Diyos. Nung araw, sabi ko, Lord, umiyak ako. Kaya naming mag-umaga sa madyungan. Bakit hindi ko kayang mag-umaga magbasa ng salita mo? Napangiti si Mother. Talagang totoo, di ba? Bakit kaya? Reklamo kami ng reklamo pag magbasa ng Bible, magsimba, reklamo ng reklamo. Ang dami nating rason. Nilabahan tayo, ang bahay natin. Tapos wala naman tayo makain. Pero sabi ng Lord, bakit hindi nyo nakikita? Sabi ng Lord, bigyan nyo ako ng halaga. Para bibigyan ko rin kayo ng halaga. Diba? Kaya nga yon ang sinabi, hangal ang mga taong nagsisimba. So, inaamin ko, naging hangal kami. Yung aking kapatid na asawa ni Rainier, pinapakis ko yan sa Santo Niño ko. Kasi meron siyang cancer. Sige, kiss! Kiss din siya. Iyak siya. Tapos, yung ginapaganon ko yung kamay niya. Sabi ko, na ramdaman mo, may pulso ang Santo Niño. Yung pala kanya ang pulso. Di ba? Tanga, hangal. Di ba? Ayan pa si Nora. Nung na-born again ako, sinabi ko sa kanya, mali yung ating paniwala. Buhay pa ngayon ang kapatid ko. Namatay na yung doktor niya, siya buhay pa rin ngayon. Dahil na-born again din siya. Kailangan ma-born again tayo. Ibig sabihin, ilibing natin yung paniwala na mali. Mabuhay tayong muli sa tamang paniwala. Dahil si Jesus namatay, mamatay din tayo.
Mabuhay siya muli, mabuhay din tayo muli. At dito na tayo sa age na kung saan siya ay banal na espiritu. Bumalik siya, banal na espiritu. Paano siya papasok sa puso natin kung tao siya? Naging tao siya, yes. After 33 years, namatay siya, binilibing, nabuhay na muli. Yun ang pangako niya, babalikan kita. Yung mga naniwala, binalikan. Isa ako dun sa naniwala, binalikan ako. Kaya hindi na ako bumalik sa madyong. Yes. Dahil ang madyungan ay ano? Sementeryo. Sabihin mo nga sa katabi, ano ba yung sementeryo mo? Ano yung ano mo? Libingan mo. Lahat ng addiction mo, libingan mo yan. Sugal, libingan yan. Chismes. Ano pa? Lahat ng kasalanan, libingan. Kaya nga, nandito si Jesus, nabuhay siya muli para kunin yan, ang libingan. Kung namatay man tayo physically, kahit may ano, syempre mamatay din ako. Pero ang pangako ng Lord, katawan mo lang babalik sa lupa. Ngunit ang iyong espiritu ay kukunin ko. Siyempre, dapat may relasyon ka sa Kanya. Alam nga naman, balikan ka niya, wala kang relasyon sa Kanya. Kaya yung tanggap ninyo, wag lang yung dito talaga. Kasi ang lalabas, yung espiritu mo, babalik siya sa tinanggap niya. At nagpapasalamat ako. Yung katotohanan niya sa 45 meron pa. Piliin mo dyan para marinig ninyo. Alam nyo, pakinggan nyo pa ulit-ulit. Tapos tingnan nyo yung mga ribulto ninyo. Kausapin nyo yung ribulto. Tingnan ko lang kung may sasagot. Kung may sagot man yan, ano ang sabi niya? Magtungits ka na doon. Naghihintay na sila. Kaya pala, nagtutungits tayo. Dahil sabi pala yan ang ribulto natin. Pero yung buhay na Diyos, ang buhay na Diyos, sasabihin ng Diyos, magsimba ka na. Magbasa ka ng salita, salita ko. I-guide kita. Ito yung gagawin mo. Para may pera ka. Alam ng Diyos, ibubuhos niya lang. Yung pala, ang taong malapit sa Diyos walang gutom. Bakit? May naririnig siya. Ang banal na espiritu ang nagdidikta sa'yo kung saan ka kakain. Ano ang gagawin mo para magkapera ka. Diyos sabihin niya, dito ka. Dito ang gawin mo. Yun ang advantage kapag may Holy Spirit ka. Okay? 45. Isaiah 45, starting verse 15. Ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Mahiwaga siya, kaya hindi kayang unawain. Hahamakin at mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Israel ay inyong ililigtas. Ang tagumpay nila ay sa habang panahon, at kailanman ay hindi sila mapapahiya. Amen. Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang nagsabing, Ako si Yahweh at wala nang iba pang Diyos. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan, isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinapahirapan ng Israel sa paghahanap sa akin. Ako si Yahweh, sinasabi kong lahat ay katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. So, ang Israel po ay simbolo ng pinili. Dahil doon lumabas si Jesus physically, Jewish siya, hindi siya Pilipino. Doon siya lumabas, kaya nandun yung Israel, Jerusalem. Pero, sabi niya, ang pinili ko ay iingatan ko. At tingnan mo, napakaliit ng Israel. Binubumba lahat ng mga nasyon, pero nananatili siya. Kasi ang pangako ng Diyos, hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang mga pinili. Kaya ngayon, na born again ako, hindi niya ako iniiwanan. At ang promise niya, habang ako ay nabubuhay sa lupa, sinusunod ko ang kanyang salita. Hanggang exit, hindi niya ako iwanan. Yun yung assurance natin, na hindi tayo natatakot, hindi tayo nag-aalala sa ating kinabukasan dahil hawak na ng Diyos. Nagpahawak na tayo sa Kanya. Mapapahiya siya ngayon.
Sasabihin natin Diyos siya, tapos hindi niya tayo isupply. Papaya siya ngayon, di ba? Yun nga, yung kasasabi ko ng Mary, napahiya na nga ako eh. Hindi naman sinagot ni Mary talaga kahit yung sakit ng kapatid ko, hindi naman na-heal ang kapatid ko. Sa kasusimba namin kay Mary at saka sa Santo Niño. Very bluntly ako kasi dyan ako galing. Kaya nga, nagpapasalamat ako. Ito ngayon ang role ko. Na lahat ng nalinlang ng mga tao, nalinlang ng mga paniwala na wala sa salita ng Diyos, yun ang trabaho natin. Diba? Kapag ikaw alam mo ang daan, siyempre, gagamitin ka ng Diyos o ituro mo sa kanila ang tamang daan. Wala sa baba ang daan, wala sa taas ang daan. Si Jesus lang ang daan. Amen. Sa katotohanan, na siyang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Anyway, itong kahirapan natin hindi magtatagal. Kaya lang, kung totoo yung Diyos mo, hindi pwedeng mapapahiya siya. Babaguhin niyo itong bahay niyo. Lahat ng mga bulok-bulok, papalitan niya yan. Kasi gusto niya magpakilala sa kapitbahay na siyang Diyos na may-ari ng langit at lupa. At bibigyan niya, hindi lang yung bahay, ikaw. Gagawin kanyang bahay niya. Kasi papasok siya sa puso mo, sasabihan kanya anong dapat alisin. Alisin mo yung bulok mo na ugali. Tanggalin mo yung mga bibig mo na kung magsalita, mga buyayaw, mga hindi maganda na bumabalik sa katawan natin. Sabihin ng Diyos sa loob mo, mahalin mo ang sarili mo. Huwag mong saktan ang sarili mo sa pamagitan ng pagpapasok ng mga puro negative. Gusto niya, puro positive ang ipasok mo sa utak mo. Kung gusto mong mahalin mo ang sarili mo, huwag kang dumampot ng dumi. Lahat malinis. Palakpak. Alright. So yun po, idolatry. Ang sabi niya sa 10 utos, yung una lang, Exodus chapter 20. Doon sa Old Testament, may basis tayo. Ano ba si Lord? Ano bang gusto niya? Di ba pag Diyos mo siya, hari mo siya, tatanungin mo anong gusto ng hari. Kasi pag na-please mo ang hari, makukuha mo yung attention niya. Ano yung ginagawa natin? Sa palagay mo ba yung ginagawa natin, masisiyahan yung hari? O magagalit ang hari? May karapatan siya magalit kasi may ari siya. Yes. Kung magalit ka na magalit dyan, edi galit ka lang. Pero hindi maalis na siya pa rin ang may-ari. Palakpak. Sige. Exodus 20 verses 3 to 5. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng kung anong nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ika-3 at ika-4 na salinlahi. Amen. Number 1 yan sa 10 Commandments. Ibig sabihin, importanteng malaman ng mga tao na ginawa ng Diyos na ayaw niyang may imahen. Ayaw niya na may karibal siyang Diyos. Oo nga naman, may-ari siya ng langit at lupa. Ba't ka nagsasamba dun sa hindi may-ari? Naintindihan natin? I believe, lahat tayo ngayon, kahit ako, na-remind ako, tama Lord. Kaya pala, ang buhay ko ngayon ay puno ng sagana. Dahil ang Diyos ko, natumbok ko yung may-ari. Ginagawa ko yung tama, gusto kong ma-please ang hari ko, kaya naman, bumabalik sa akin, pagpapala. Wala tayong maibigay na pera, kasi hindi naman pera talaga kailangan ng tao. Kahit bigyan kayo ng 1 million, 2 million, hindi yan makapagbabago sa inyo. Ang salita ng Diyos lang. Kaya kami nakaranas na kami ng bilyon, pero ano nangyari sa amin? Napalayo kami sa Diyos. Di ba? Pakiano si Papa, mukhang ano. So, sabihin natin, ang Diyos ngayon ay buhay at kinukorek tayo. Araw-araw, walang perfect. Kaya, tayo na ganito.
may simba. Kasi ang simba, pag bibigay halaga, makakarinig kayo ng salitang pang-correct. Pag ang simbahan ninyo hindi nag-correct, hindi simbahan yan. Patungo ng langit. Patungo impyerno yan. Pag ang simbahan hindi nagko-correct. Kaya yung iba, lumalayo sa simbahan na nagko-correct, nasasaktan sila. Pag maligo ka, hindi ka naghilod, ay masakit yung maghilod. Puputi ka. Pag walang hiluran, iitim ka. Ganun ang simbahan. Ang simbahan dapat nagko-correct. Kaya nga kailangan nating dumiretso tayo sa katotohanan dahil ang katotohanan lang ang magpapalaya sa atin. Magiging malaya tayo sa maling paniwala, sa maling Diyos, sa maling gawain, sa maling pamumuhay para ituwid tayo sa tamang pamumuhay. Amen. So maraming salamat. Ito lang ang message natin. Naniniwala ako, paulit-ulit nyo ito, Isaiah 44 and 45. Yung buong context, babasahin nyo paulit-ulit. Kasi personal yan. Kapag nag-decide kayo personal, huwag kayong nag-decide dahil nakita mo yung ibang tao, susunod ka rin. Madali kang maganon. Personal, kahit mag-asawa. Kahit mag-asawa, may personal. Hindi mo madala ang asawa mo sa langit. Hindi mo rin siya madala sa impyerno kung may sarili siyang desisyon. Mag-asawa kayo dito sa lupa lang. Pagdating sa langit, patas tayong mga espiritu. Tama ba? Kaya huwag masyadong dibdibin yung mga problema dito kasi for a while lang yan. No, lahat, kung may sakit kayo, may katapusan ang lahat. Kung nasasaktan tayo dahil may sakit tayo, ganun talaga. Mayroon bang mga sakit na hindi masakit? Dapat hindi siya tinatawag na sakit. Kaya nga siya tinatawag na sakit kasi masakit. Tama ba? But the good news is may healer tayo. Lumapit tayo doon sa tunay na doktor ng mga doktor, na siyang makapagpagaling sa atin dahil may purpose pa tayo. Pero kung talagang safekeeping na tayo, edi pag dumating na ang point na mamamatay tayo, yung iba kasi usually may sakit, edi ganun talaga. Accept na mamamatay tayo. Kung hanggang doon na lang tayo, tanggapin natin. Yung maganda, nakaprepare ka, na nakadesisyon ka na doon ka tatransfer sa langit o sa impyerno. Pinagtatrabahuan din. Di ba ang pera pinagtatrabahuan? Yan din. Langit yun. Alam nga naman, basta ka nalang pupunta ng langit, wala kang gagawin. May gagawin ka rin. Tanggalin ang lahat ng alam mong masama dahil pupunta ka sa mabuti, di ba? Pero kung gusto mong pumunta ng masama, don't worry. Magtungis ka na magtungis. No problem. Kasi wala ka namang trabahuin dyan sa impyerno. Nandyan na yan. Pero kung gusto mo talaga punta ng langit, magtatrabaho ka talaga. Kunin mo ang mga hindi, mga bigat, yung mga sama ng loob mo. Magpatawad ka. Kasi una sa lahat, wala kang karapatang magalit. Diyos lang ang may karapatang magalit. Nung araw, hindi ko rin maintindihan. Paano ito? Galit ako. Sabi niya, Lord, kung magalit ka, anong makuha mo? High blood. O, ano pa? Kidney. Stroke. Kaso. Barangay. Makapatay. O, lahat yan. Pero, kapag nagpatawad ka, wala kang kaso, wala kang high blood, lahat yan. Opposite. Ganun lang. So sabi ko nga kay magpatawad lang doon sa taong pinagmula ng mga paninira kasi hindi rin nila alam ang ginagawa nila. Sabi ng Diyos, pag pinatawad mo sila, patatawarin din kita ng kasalanan mo. Pag pinatawad kita, may access ka sa akin. Kaya hindi kita masagot dahil hindi mo nga pinatawad yung nagkasala sa iyo eh. Mahirap magpatawad, pero decision lang. Yun ang sanhi ng sakit. Kaya nga ako, 64 years old, wala akong maintenance. Ito yung maintenance ko. Araw-gabi, salita ng Diyos. O, pili ka. Mga gamot o salita? Salita. Ay, masakit ang ulo ko magbasa.
Buti na lang mag-inom ng gamot. Mamili ka lang. Kaya nga, nasabi ko, bakit ka mag-suffer sa buhay mo? Meron naman palang paraan na hindi ka na magkasakit. Maging magaan ang pakiramdam at may nagaano sa'yo na, itong gawin mo para magkapera ka. Surely, success ang buhay ng tao kapag sinusunod niya ang manual niya sa buhay. Kompleto po ito lahat. Sama ng loob, lahat nandyan na yan. So, ano ang nabungkal natin ngayon? Idolatry. Kapag mahal mo ang sarili mo, makasarili ka. Ayaw ng Diyos yan. Pag mahal mo ang Diyos, kinakalimutan mo ang sarili mo. Gusto mo mag-bless ng ibang tao. Ito yung sikreto para yumaman tayo. Tayo may inggit sa mga dami namin mga barkada, si Governor, friend namin yan. Hindi kami nainggit sa mga pera nila, mga ano nila, kasi alam na namin. Hindi sila happy. Yes. Kasabay namin si Tamayo sa aeroplano. Hindi siya happy. Kami happy. Doon sa VIP. Mag-enjoy kami ni Pastor Alfredo, pa-picture. Siya, text kasi ang dami niyang problema. Sabi ko, condolence. Pareho lang kami sa VIP, hindi niya manamnam yung pagkain libre doon. Kami talagang enjoy kami. Sabi niya, buti pa kayo. Talagang mabuti kami. So, hindi nga kami governor dito sa lupa. Governor naman kami sa langit. Dahil may Holy Spirit kami. Ilang beses siyang bumalik sa Manila, talagang hindi aksidente. Nung bumalik, uwi na kami, 15 days kami sa Manila. Umuwi din siya. Ilang beses niya na. Sabi niya, hindi pa kayo umuwi? Hindi pa. Nag-enjoy kami. Buti pa kayo. Sagot ko naman, talagang mabuti kami. Kasi ang Diyos ay mabuti. Amen? Hindi tayo mainggit dahil kapag ang Diyos ay nasa atin na, may-ari siya ng langit at lupa. May-ari siya ng lahat. Siguruhin na natin nandito siya sa ating kaloob-looban, huwag sa kalabas-labasan. Kasi hindi siya makapag-gobernor. Siya ang tunay na governor, ang Holy Spirit. Pag nag-gobyerno siya, supplied ang lahat ng kailangan mo. Ultimo kalamnan mo, pwede niyang i-fix. Kung may sakit ka dyan ngayon, pwede niyang i-fix. Salita lang ng Diyos. Kahit yung bukol mo na uurong, dahil hindi kaya ng bukol mo ang presensya ng Lord. Amen. So palakpakan natin ang Lord. Bye-bye for now. Magpapasalamat muna tayo bago tayo kakain. Ito ang importante, ang presence ng Lord. Diba? Diba? Bye-bye na. Diba? Mukhang si Paring Jo.